ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpatawag ng special session sa Kongreso sa June 17 para sa mga prioridad na panukalang batas. Homicide at hazing kabilang sa mga tinitingnan ngayon ng PNP-CIDG sa pagkasawi ng 2 student-athlete ng Ateneo. Smart Communications at pamunuan ng Ateneo iisyuhan ng subpoena ng CIDG kaugnay ng pagkasawi ni na Divine Adili at Rene Baterbonia. The Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo pag-aaralan kung may paglabag sa gagawing hearing ngayong araw ng Cayetano Block. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin maghaharap sa ASEAN-Russia Summit. Metro News Regional Most Wanted Person dahil sa kasong murder na aresto sa Makati City. Science sa Technology News, pinagmula ng Euphrates River, nadiskubre na ng mga siyentipiko. National News na iya, pinalakas ang digital passenger processing sa tulong ng mahigit 30 international airline. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1990 song ng Swedish pop rock duo na Roxette. Ano ang kanta na ito? Alamin. Balitang kakaiba, mahigit 1,000 individual sa California ginaya ang iconic look ni Marilyn Monroe para makasungkit ng world record. Oras po natin, 6:42 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, maaaring magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel at 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Maaari namang magtapyas ng 32 centavos o magtaas ng 1 peso and 68 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa international market dahil sa pag-asa na matatapos na ang tensyon sa gitnang silangan at muling magiging bukas ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng mga barkong nagdadala ng langis. 774 Balita Ngayon. Nagpatawag ng isang special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para bukas upang mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas na magpapalakas sa social protection at magbibigay ng dagdag na tulong sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, inatasan ng Pangulo ang mga mambabatas na talakayin at aprubahan ng ilang mahalagang panukala na hindi pa naisa sa batas kahit nasa advanced stage na ng pagtalakay. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng agarang aksyon lalo na para sa mga pamilyang naapektuhan ng kamakailang lindol sa Mindanao, mga estudyante na nangangailangan ng suporta sa pag-aaral, mga senior citizen na nangangailangan ng mas maayos sa serbisyong pangkalusugan at mga batang dapat magkaroon ng mas sapat na nutrisyon. Kabilang sa mga prioridad na panukala ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, pagpapalawak ng ayuda sa mga estudyante at guro sa pribadong paaralan, pagsasabatas na Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, pagpapalakas ng libreng edukasyon sa kolehiyo
Estado, pagpapaunlad ng mga paaralan sa malalayong lugar at mga pagbabago sa school feeding program. Kasama rin sa mga tatalakayin ng Anti-Political Dynasty Law at Presidential Merit Scholarship Program. Samantala, tulong para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao magpapatuloy ayon sa Malacanang. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa pangailangan ng mga individual na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasunod ito ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sarangani upang personal na makita ang lawak na pinsala at kumustahin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ayon sa pinakahuling datos ng pamahalaan, mahigit 95,000 na pamilya o higit 366,000 na individual ang naapektuhan ng pagyanig. Libo-libong bahay ang nawasak o nasira habang napinsala rin ang mga kalsada, tulay, paaralan at iba pang pampublikong pasilidad. Patuloy din inaayos ang problema sa kuryente, tubig at komunikasyon sa mga lugar na matinding tinamaan ng kalamidad. Binigyan din naman ng Malacanang na nagpapatuloy ang pamamahagi ng pagkain, ayuda at iba pang kinakailangan suporta sa mga apektadong komunidad habang isinusulong ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga lugar na sinalanta ng lindol. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, serbisyo ng Coast Guard sa mga nasalanta ng lindol ipinagpapatuloy. Detalye po ihahatid ni Gina Mape. Patuloy ang serbisyo ng Philippine Coast Guard sa mga nasalanta ng lindol sa Sarangani. Katuwang ang Philippine Air Force at Department of Social Welfare and Development sa pagsasagawa ng relief operations, tuloy-tuloy ang paghahatid tulong ng Philippine Coast Guard. Gamit ang aerial assets ng PCG at Philippine Air Force na ihatid ang 65 kahon ng family food packs sa Rio del Pilar, Glan Sarangani Province para sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng nagdaang lindol sa rehiyon. Ang operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay direktang suporta sa mitiin at direktiba na Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayo na makapagbigay ng mabilis na tulong sa bawat Pilipino. Ito ay bahagi rin ng patuloy na pagtugon ng PCG sa kampanyang Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o I-CARE campaign na nakatutok sa paghahatid ng agarang tulong at serbisyo sa mga Pilipino. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, sinisilip na ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang anggulo ng homicide at hazing kaugnay ng pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang dalawa ay nasawi dahil sa asphyxia by drowning o pagkalunod sa gitna ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, ang Anti-Hazing Act of 2018 na hindi lamang sumasaklaw sa mga fraternities, akademya at mga organisasyon gaya sa mga police trainings dahil nasa ilalim din ito ang anumang organisasyon o requirement para sa isang continuing membership. Kabilang anya sa iimbestigahan ay kung nagkaroon ng forced calisthenics, exposure sa weather at ang pwersahang pagsasagawa ng physical activity. Samantala, nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo men's basketball team si Tab Baldwin. Kinumpirma ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap na tinanggap na ng pamunuan ng universidad ang resignation ni Baldwin. Inanunsyo rin ni Father Yap na nag-resign na rin bilang team manager ng koponan si Epo Kimpo. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin anyang investigasyon ng mga otoridad sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili, gayon din ang hiwalay nilang inquiry sa insidente. 774 Balita Ngayon.
Mag-i-issue ng subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Smart Communications at pamunuan Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ayon kay CIDG Director Robert Morico II, napag-alaman na ang Ateneo basketball team ay pinangangasiwaan at pinopondohan ng Smart Communications. Inihayag ni Morico na layo nitong makuha ang tulong ng Smart Communications sa pagbibigay linaw sa nagpapatuloy na investigasyon sa insidente. Samantala, pinatawag na rin ng CIDG ang dating basketball players ng Ateneo para maging resource person. Sa Miyerkules naman, nakatakdang dumalo ang 22 players ng Ateneo na kasama ng dalawang nasawi. Sinabi pa ni Morico na nakikipag-ugnayan na rin sila sa nagpapakilalang asawa ni Tab Baldwin na manoy nagbigay ng babala sa Ateneo patungkol kay Baldwin. Sa iba pang balita, libo-libong relief goods na ipadala na sa mga komunidad na na-isolate kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Report ihahatid ni Angel Garcia. Patuloy ang Joint Task Force Agila, katuwang Philippine Air Force, iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga humanitarian groups sa paghahatid ng tulong sa mga komunidad na na-isolate matapos yanigi ng magnitude 7.8 na lindol. Sa loob ng 5 araw na operasyon na ihatid ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force ang humigit kumulang 4,925 na food packs, 800 pakete ng tigli 5 kilong bigas, 3,400 na bote ng tubig, 400 na kahon ng relief goods, 100 lalagyan ng tig 20 litrong malinis sa tubig at 40 cases ng 6 na litrong bottled water sa mapektadong residente sa Barangay Mulmol, Quiapo, San Isidro at Sitio Makina sa Barangay Calbay sa Jose Abad Santos, gayon din sa Barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani. Tumulong din sa operasyon ng disaster response teams ng 102nd Infantry Brigade kasama na ang iba pang unit ng Philippine Army kung saan sila nangasiwa sa pagbubuhat, pagkakarga, pagbababa at pamamahagi ng mga relief goods habang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at iba pang katuwang na ahensya. Matatandaan na dahil sa mga landslide at matinding pinsala sa infrastruktura, hindi madaanan ang ilang pangunahing kalsada patungo sa mga bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental at Glan Sarangani, kaya't na ipapadala lamang ang mga ayuda sa magitan ng air at sea missions. Angel Garcia ng JWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pag-aaralan ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo kung may paglabag sa isasagawang pagdinig ng Cayetano Black ngayong araw kung saan bukod sa 18 ng mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ay haharap din ang karagdagang 14 pa na mga naging bagmen at tauhan nito. Sa abiso na inilabas si dating Congressman Mike Defensor sa kanyang Facebook account, nakasaad na tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw sa Double Gem EDSA Garden Events Place sa Mandaluyong City, kung saan dadaluhan umano ito ng mga senador mula sa Cayetano faction. Ayon kay Tulfo, sisilipin nila kung may usurpation of authority o illegal o pagmamalabis na paggamit ng kapangyarihan ang mga sangkot sa pagsasagawa ng pagdinig. Iginit ni Tulfo na malinaw na destabilisasyon sa institusyon ng Senado ang idaraos na pagdinig dahil sa tila panghihimasok pa ng suporta, gayong hindi naman ito opisyal na pagdinig mula sa Blue Ribbon. Ito kasi hindi kung hearing yan, pero kung sasabihin nila, it's more of a press conference. Paano mo naman? Di ba may freedom of expression tayo, may freedom of speech tayo sa ating bayan. So paano po natin pigilan yan? Pero we're studying, mga legal po namin, ang studying kung pwede bang usurpation of authority ang pwede pong ikaso sa kanila. Sa grupo po, sila Mike Defensor at saka yung mga grupo po niya, mga kaalyado po. Kaya po, inaaral na po ngayon, inaaral po ng legal team po namin kung ano pong pwede. Kasi kung may mga senador nga talaga. Yan po ang pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo. Samantala, House Prosecution Panel umaasang mareresolba ang issue sa liderato ng Senado bago magsimula ang impeachment trial. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Umaasa ang buong House Prosecution Panel na makakapaghalal na ang Senado ng Pangulo nito bago magsimula ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, nangangamba ang kanilang panig na ang kawalan
ng duly elected Senate President ay gamitin ng kampo ni VP Duterte para questionin muli sa Supreme Court ang proseso ng impeachment. Paliwanag ni Luistro, ang impeachment proceedings ay lubhang sensitibo at bukas sa legal challenges kaya ayaw na nilang maulit ang sinapit ng impeachment case sa ilalim ng 19th Congress na idineklara ng Supreme Court na may paglabag sa konstitusyon. Una nang inihayag ni Luistro na kinikinala nila ang liderato ni Senate President pro tempore Win Gatchalian at ikalulugod nila at kikilalanin kung ito o sino mang senador ang mahahalal bilang Pangulo ng Senado. We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize the leadership of elected Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court. Yan po ang pahayag ni Representative Jervil Luistro. Ito si Grace Mariano para sa DW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Mahalaga ang naktakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia sa susunod na linggo dahil tatalakayin dito ang mga usaping may direktang epekto sa enerhiya, seguridad sa pagkain at biosafety. Ayon kay DFA Assistant Secretary Dominic Imperial, pangungunahan ni Pangulong Marcos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit kasama si Russian President Vladimir Putin bilang ASEAN Chair ngayong taon. Kasabay ng summit ang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng relasyon ng ASEAN at Russia at ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ito rin ang unang pagbisita ng Pangulo sa Russian Federation. Tatalakayin ng mga leader ang pagpapalakas ng kooperasyon sa enerhiya, food security, agham at teknolohiya, kalakalan, pamumuhunan at iba pang larangan ng magkatuwang na interes. Inaasahan din pagtitibayin sa summit ang mga bagong plano at deklarasyon na magsisilbing gabay sa ASEAN-Russia cooperation sa mga susunod na taon. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Regional Most Wanted Person dahil sa kasong murder na aresto sa Makati City. Detalye hatid ni John Bakiran. Naaresto ng National Capital Region Police Office at Police Regional Office 4A ang Regional Most Wanted Person na wanted dahil sa kasong murder nito lamang June 15. Nagtulong-tulong ang mga operatiba mula sa District Special Operation Unit, District Intelligence Division, Intelligence Section ng District Mobile Force Battalion, SPD Makati City Police Station at San Andres Municipal Police Station, Quezon Province para madakip ang 49-year-old na suspect sa isang residential area sa Barangay Bangkal, Makati City. Isinagawa ang pag-aresto bantang 9:45 AM nitong June 15 sa ilalim ng Intelligence Ribbon Operation. Isinilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa Gumaca, Quezon na may petsang July 4, 2016 para sa kasong murder. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Joanna Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 33 centavos, nasa 71 pesos and 19 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 45 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 34 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi at June 15. 8, 44, 43, 24, 4 at 11.
Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 8, 44, 43, 24, 4, at 11. Umabot sa 45 million pesos ang papremyo sa naturang Lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 44, 14, 10, 21, 35, at 18. Ulitin ko lamang po, ang lumabas na kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 44, 14, 10, 21, 35, at 18 na may jackpot prize na 60,460,246 pesos and 55 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang Lotto games. Yan ang recap ng resulta ng June 15, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 31 million pesos para sa Lotto 642. Another 31 million pesos sa Super Lotto 649. At 128 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, matagumpay na natukoy ng mga mananaliksik kung paano nabuo ang makasaysayang Euphrates River milyong taon na nakalilipas. Ang ilog na ito ay kilala bilang isa sa mga naging cradle of civilization o duyan ng sibilisasyon na naging sentro ng pag-unlad ng agrikultura, urbanisasyon at sistema ng pamahalaan. Ayon sa mga geologists, habang sinusuri nilang ilalim ng Mediterranean Sea upang maghanap ng supply ng natural gas, ay nakita sila ng mga tuyong daanan ng tubig na nagmula pa sa panahon kung kailan natuyo ang malaking bahagi ng naturang dagat, mahigit 5 milyon taon na ang nakalipas. Sa tulong ng mga seismic image na mga nakabaong sediment at iba pang datos, natuklasan ng mga siyentipiko na nabuo sa pagitan ng 3.6 milyon at 1.6 milyon taon na ang nakararaan matapos magsanib ang dalawang magkahiwalay na sinaunang ilog dahil sa paggalaw ng daigdig o tinatawag na tectonic activity sa Taurus Mountains na matatagpuan sa katimugang bahagi ng kasalukuyang Turkey. Ang Euphrates na tinaguriang longest river sa Southwest Asia ay may habang umaabot sa 2,800 kilometers na nagmumula sa Turkey at dumadaloy pa Syria at Iraq bago tuluyan tumungo sa Persian Gulf. Sa tabing ilog nito sumibol ang mga sinaunang lungsod tulad ng Iraq na itinuturing na kauna-unahang lungsod sa mundo kung saan nagmula ang written language, gayon din ang mga tanyag na lungsod na Babylon, Ir at Mary. Naniniwala ang mga mananaliksik na napakahalaga na maunawaan ang kasaysayan ng pagkabuo ng Euphrates River upang masundan ang mga mahalagang yugto ng kultura ng tao, kabilang ang pagsisimula ng agrikultura, pamumuhay sa lungsod at pag-imbento ng cuneiform writing o sinaunang sistema ng pagsulat sa malawak na kapatagan ng Mesopotamia. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa ating lifestyle news, NAIA pinalakas ang digital passenger processing o digital passenger processing sa tulong ng mahigit 30 international airline. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Inanunsya ng NAIA Infracorpo NNIC na nakakonekta na sa Advanced Passenger Information o API system ng Bureau of Immigration o BI ang 34 na international airlines na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na isang hakbang na inaasahang magpapabilis at magpapahusay sa karanasan ng mga biyahero. Sa pamamagitan ng nasabing sistema, may ipapadala na ng mga international airline ang mahalagang flight-related passenger information sa mga immigration authorities bago pa man ang kanilang pagdating o pag-alis sa bansa na makatutulong sa mas maayos at ligtas na pagproseso ng mga dokumento sa paliparan. Ayon pa sa NNIC, ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na modernisasyon ng pangunahing paliparan ng bansa at naglalayong palakasin ng advanced passenger screening, pabilisin ang mga transaksyon sa immigration counters at suportahan ang mas malawak na paggamit ng mga electronic gates o e-gates. Dagdag pa ng NNIC, 11 pang airline ang hindi pa nakakakumpleto ng kumpletong koneksyon sa API
at nakakapagsimula ng regular na pagpapadala ng flight-related passenger information batay sa mga update mula sa BI. Binigyang din ng NNIC na ang ganap na pakikilahok ng lahat ng airline sa programa ay makatutulong upang mapakinabangan ng gusto ang mga automated border control system, mabawasan ang oras ng paghihintay ng mga pasahero, at higit pang mapabuti ang kabuuang karanasan ng mga biyahero sa NAIA bilang pangunahing himpilan ng paglalakbay sa bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1990 song ng Swedish pop rock duo na Roxette. Ano ang kanta na ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 16 taong 1990, nanguna sa US singles chart ang awiting It Must Have Been Love ng Swedish pop rock duo na Roxette. Isinulat ito ng musician and songwriter na si Per Gessle. Nirelease ang kanta noong December 1987 na may original na titulo na It Must Have Been Love, Christmas for the Broken-Hearted at nagkaroon na ng 5 bersyon. Ang version naman ng Roxette ay hango sa 1990 film na Pretty Woman. Ang It Must Have Been Love ang naging ikatlong US number 1 ng Roxette habang number 3 hit naman nila sa UK. Isa ang awitin sa best-selling singles ng Roxette na ginawaran ng Gold at Platinum Awards sa iba't ibang bansa at magpasa hanggang ngayon ay ang It Must Have Been Love ang itinuturing na isa sa pinakakilalang kanta at signature song ng Roxette. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa ating pong balitang kakaiba, mahigit 1,000 individual ang dumayo sa downtown Palm Springs sa California upang ipagdiwang ay sa 100 na kaarawan ng actress model na si Marilyn Monroe. Pero hindi lang ito basta celebration dahil ang nasa 1,037 na individual na dumalo sa pagtitipon ay nagbihis ng kahalintulad ng iconic look ng aktres. Ginaya ng mga impersonator ang iconic look at dress ni Monroe sa 1955 film na The 7-Year Itch. Ginawa nila ito upang maagaw ang world record na largest gathering of people dressed as Marilyn Monroe na hawak ng Marilyn Jetty Swim Team sa Australia na nakapagtala ng 254 na Marilyn Monroe. Ang event din ito ay nagsilbing fundraiser para sa Palm Springs Pride upang manatiling libre ang pagdalo sa Pride Festival. Inihag naman ni Ron DeHarte, president ng Palm Springs Pride, na higit sa pagiging simbolo ng Hollywood glamour, si Marilyn Monroe ay matapang rin na nanindigan para sa authenticity at sa marginalized communities. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Martes. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayong gamitin ang wikang Filipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At mas marami kayang Pilipino ang mahihikayat nito na subaybayan ang trial proper. So mas gusto nyo ba mga kanyosik na wikang Pilipino ang gamitin po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At sa tingin nyo po ba ay mas marami kayang Pilipino ang mahihikayat ito na subaybayan ang pagdinig o yung paglilitis? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po mga kanyusik, 0929-321-8738. At maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw ng Martes, June 16, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.